Hindi naman tanggap ng ego niya na hindi nga niya naangkin ang babae sa kabila ng ayos nila na magising sila. Ang di niya lang naman matanggap ay ang pagbintangan siya ng rape. Lalong kinainis ni Dre ang nakitang concern ni Anthony. Sa babae, isa ba ang babaeng to sa mga naging kafling ni Anthony? At siya naman ang punteriya ngayon. Lalo nagtangi sa ng bagang at nanlisik ang mga mata ni Dre. Labis na nakakaramdam ng pagkasuklam sa babaeng kaharap ngayon. Nang sumunod na gabi, nagtungo ng pasimple si Casey sa silid ng senyor. Pinasok siya nito matapos ang tatlong mahihinang katok. Nagulat ang senyor na makita ang manugang at luhan ito. Pero mas ikinagugulat lang siya nang matanda na lumhod to sa harap niya at lalo pang lumuha. Agad pinakulong ng senyor ang wheelchair at nilapitan ng dalaga. Hindi mo kailangan gawin yan, iha. Nag-usap na kami ng ama mo. Itatama natin ang lahat. Humahagulo lamang si Casey. Alam kong matagal bago mo mapapatawad ang anak ko. Pero pwede mong subukan habang total ikasal kayo. Masungit lang at malamig makitungo ang panganay. Kung yon, pero mabuting tao si Dre, sabi ng matanda. Bagamat tigib sa luha at nalulunod sa konsensya, hindi kaya ni Miles ipahamak ang ama. Hindi niya maisambulat ang katotohanan. Pero ang sakit sa damdamin ng mga binaliwalang salita ni Dre ang bumabaon sa kalungkutan sa dalaga. Paano niya sasalubungin sa araw-araw ang galit at pagkamuhi nito sa kanya? Maaari po ba ako makiusap, senyor? Sabi na lang ng dalaga. Sige, iha. Kahit anong kahilingan mo'y gagawin ko. Lahat ng aking makakaya para lamang mapatawad mo ang anak ko at ang pamilya namin. Sabi ng matandang hinawakan pa ang kamay ni Miles. Hindi magkandatuto si Miles sa pagpunas ng luha gamit ng isang kamay. Hindi niya masabi sa matanda na walang kasalanan si Dre na maging siya ay biktima rin. Takot siya sa magiging parusa ng mga Saavedra at sa parusa ni Dre. Maaari po bang gawin ninyong peke ang kasal namin sa simbahan nang sa ganun po kapag dumating ang sandali, nalimot na ng taong bayan ang nangyari at naiayos na pong lahat, ay maaari po ako maglaho o kaya naman maaaring maging malaya si Dre sa akin balang araw? Pakiusap ni Casey. Pinag-aaral ng mabuti ng senyor ang itsura ng dalaga. Ang pag-iyak nito hindi ang puri ang dahilan. Parang may mas mabigat. Gusto sana mag-usisa ng matanda pero sa palagay niya hindi pa mapapanahon. Sa palagay mo ba, iha? Hindi mo magagawang mahalin ang anak ko paglipas ng mga buwan? Tanong na senyor Julio sa dalaga. Inaalalayan na niya ito at pinaupo sa kama. Hindi ko po masasabi yan at hindi rin po ako nagsalita ng tapos. Pero sa nakita kong apoy ng puot sa mga mata ng inyong anak, alam kong isinusumpa niya ako at ang araw na to. Hindi ko na po ininihiling, ang akin po sana, mapatawad na lang niya ako balang araw. Sa mga panahong darating paglilingkuran ko siya at pagbabayaran kong lahat ng to, sabi ni Miles. Kung maaari po sana ikasal na kami agad pero gawan niyo po ng paraang walang bisa at kung maaari po sa malayo kami tumira. Ipapakiusap ko rin po na kapag nagtanong ang aking ama, sasabihin ngayon sa ibang bansa ako titira ni Dre. At kung ano man pong hihilingin ng akin, ay wag niya sana niyong pagbibigyan. Sabi ng dalaga, pero magpapaalam po ako, senyor. Patawad po sa lahat ng kaguluhang to. Sabi ng dalaga at mabilis nang lumabas ng pinto na umiiyak. Natigalgal sa senyor Sebastian. Ano ang ibig sabihin ng dalaga? At bakit ito hinihiling na sana'y walang bisang kasal? Hindi ba mahalaga dito ang reputasyon? Hindi ba't ang makaahon sa kahirapan ng siyang puro turo na nangyari? Yun kasi ang nabasa niya at pinapahiwatig ni Carding. Patakbong lumabas ng silid ng senyor si Miles at nasa lubong niya si Anthony. Nabunggo niyang malapad na dibdib nito. Nagitla siya dahil nayakap siya at nagulat din na binata. What's wrong? Did Dad scold you? Why are you crying again? You've been crying the whole day, baka paano ka niyan? Sabi nito na hawak siya sa braso. Pasensya na po, senyorito. Hey, you can call me Anthony from now on. You will be the roses among the thorn one day, di ba? Pabirong sabi nito. Likas nga ang mapalabok na salita nito at charming nga sa lahat ang binata. Siguro nung hindi siya nagkamali ng hinahin niya ng alak, baka nag-iba ang sitwasyon. Tanga, paano maiiba kung may hidden agenda ang amamong demonyo sa'yo noon pa? Sabi ng isang bahagi ng isip niya. Sa bagay, magiliw lang si Anthony sa kanya ngayon dahil hindi itong nasa kalagayan ni Dre. Kahit paano naiintindihan naman niya si Dre. Malaki ang kasalanan niya dito, kaya nga ilalaan niya ang mga darating na araw para pagbayaran ng kasalanan niya at ng kanyang ama. Hey,
Natulala ka na dyan. Cheer up, magiging maayos din ang lahat. If Kuya don't want you, I can take this place. Prangkang sabi ni Anthony na tila ba biruan lamang ang lahat. Nagkaroon ng galit sa mga mata ni Miles dahil pakiramdam niya. Pinaglalaroan nito ang damdamin niya. Dahan-dahang inalis ni Casey ang kamay ng lalaki sa braso niya, tsaka nagpaalam na ang lalaki. Sa garden nagtungo si Miles. Hindi niya alam kung saan pupunta. Parang wala kahit isang sulok ng bahay na yon ang nakalaan para sa katulad niya. May swing sa bahaging dulo ng garden at doon, nagpalipas ng oras at nag-isip ang dalaga. Paano nga ba niya haharapin ang lahat ng to? Hanggang kailan ba ang pagbabayad ng utang na loob? Naninikip naman ang dibdib niya marahil dahil sa bigat ng problema. Ano mang nakalaan sa kanya sa mga darating na bukas, sana maging mabilis lahat para matapos na. Pagbigyan sana ng senyor ng hiling niya na gawin na lang peke ang kasal. Wala pang isang oras, panauhin naman na matandang sa Avedra ang pangalan na anak. Dad, you know that I don't agree with this marriage, but you also knew na gagawin kong tama for the sake of everyone involved. Ayoko nang dagdagan pang disappointment mo, sabi ni Dre. First and foremost, gusto kong linawin ang lahat. Gusto kong malaman niyo na I really did not force her. Okay, given na posibleng pinakialaman ko siya, but I did not force her. Giit ni Dre. It's over and done, Dre. Either both, parehas pa rin ang impact nun sa pangalan ng pamilya natin. I know, but Dad, I don't want to be trapped in this marriage na hindi ko gusto, lalong di ko mahal ang babae. Mataas na ang boses ni Dre. And, curious na sabi ng matanda, kung anong plano ng kanyang anak. Nasa edad naman talaga ito para magdesisyon. Nagkataon lang na damay ang buong pamilya sa nangyaring iskandalo kaya't kailangan niya makialam. Pagkatapos papakasalan ko siya sa ibang bansa para may divorce. Anong kalokohan to, Dre? Ano bang iniisip mo, ha? Sabi ng matanda. Yung church wedding sana gawin ninyong fake. Huwag niyo ipaalam sa babaeng yon. Alam kong kailangan ko ipangalandakan sa buong San Dionisio na pinakasalan kong babae at patutunayan kung gusto ko siya. Gawin niyong engrande para bumango ang pangalan natin. Wala akong pakialam. Kung maaari, huwag niyong ipaalam sa ibang kamag-anak. Lalo sa mga kasosyo ka sa negosyo. Gusto kong tayo lamang dito sa San Dionisio ang nakakaalam. Pagkatapos, pakakasalan ko siya sa abroad. Pangako yan, sabi ni Dre at lumabas ng silid ng ama. Alam ni Senyor Julio na bagamat magulo ang isip ng panganay, may isang salita si Dre. Ito ang pagkaiba nila ng bunsong si Anthony. Iba ang prinsipyo ng panganay niya kung tutuusin. Ito ang nagmana sa kanya. Kaya nga nang tumanggi siyang tumakbo bilang gobernador, si Steven ang nais ng mga kapanalig niya. Ang kaso mas gusto ni Steven sa Maynila na si Anthony ang nagpakita ng interes sa politika. Wala mang kumpiyansang ilan ay sumuporta na rin dahil sa kanya. Matagal nang nakalis ang anak, malalim pa rin nag-isip ang senyor sa kanyang magiging desisyon. Gusto niyang maging tama ang desisyon at gusto niyang maging maayos ang lahat nang walang pagsisisihan balang araw. Bumalik sa isipan niyang eksena habang nakikiusap si Miles sa kanya kanina. Bumalik sa isip niya eksena habang nakikiusap si Miles sa kanya. Naging bangungot sa kanyang eksenang iyon kaya't pinatunayan niya sa mapapangasawa na karapat-dapat siya at kahit walang pag-ibig sa pagitan na nasandaling iyon, posibleng lahat kung gugustuhin lamang nila. Pero magkaiba ang sitwasyon nila ng anak ngayon. Parehas ang dalawang humihiling ng peking kasal. Ang dalawa pero magkaibang dahilan, pero mas mabigat ang impact ng dahilan ni Miles. Dahil doon nagpa siyang matanda sa Avedra, tsaka binuo ang plano bago natulog ng payapa. Samantala sa kanyang silid, ay naiwang malalim na nag-iisip ang matandang senyor. Nais niyang pagbigyan ng anak at nais din niyang pagbigyan ng babae. Labis na pinagtataka ni senyor ang pakiusap ni Casey. Sa itsura ng babae at sa paraan ng pakiusap nito, tila hindi drama o para bang hindi scripted. Kung tutuusin simula pa lang kahina-hinala na. Una ang anak ni Carding ang tipo ng babae na hindi man lang gumagala sa asyenda. Maging usap-usapan sa mga katulong na halos ayaw itong palabasin at nakakulong lamang sa bahay dahil niyahanda daw ng ama para makapag-asawa ng hapon at alam na alam ni senyor kung bakit ito ginagawa ni Carding. Kaya hindi ba rin nakapagtataka kung planado ng pamilya ni Casey ang lahat? Pero may ibang pakiramdam ang matandang senyor at yon ang gusto niyang sundin. Noon pa man hindi siya nagkakamali ng kutob. Noon pa mang palaging matalas ang kanyang pakiramdam. Natulog ang matanda ng gabing iyon na may buo at solidong pa siya. At para sa kanya yon ang nararapat sa lahat. 2 gabing magkasunod na palaging nagiinom si Dre. Kadalasan sa kwadrato ng mamalagi.
Kung hindi kainuman ng kanilang trabahador, pinapasyal ang kabayo. Miss niya ng hasyenda. Maging ang simoy ng mga dayami at etsyas ng kabayo, miss niya na pero hindi talaga para sa kanyang buhay dito. Mas nais niya sa syudad. Mas mabilis takbo ng oras. Mas mabilis lahat. Hindi ka mabuboard lalong hindi ka malulungkot kasi hindi mo mararamdamang mag-isa ka. Sa mga panahong ganito naalala niya ang kasintahang si Agatha. Napaisip si Dre kung ganun ba kalalim ang pagmamahal niya sa babae para alokin niya ito ng kasal. Naisip kasi niya pwede niyang pakasalan sa West si Agatha ora-orada para lang makatakas sa magiging sitwasyon niya ngayon. Pwede niyang ikatwiran na kasal na siya at iseta na lang ang lahat sa usapan, magbabayad na lamang sila ng danyos. Or pwede rin naman na kung igigiit ay isasama niya kunwari sa Maynila para inasawa na lamang niya kunwari. Pero nabatukan ni Joy ang sarili. Siya rin ang kusang sumita sa sarili dahil alam niyang nonsense lahat ng tumatakbo sa isip niya. Una, probinsyana ang babae. Malabong pumayag ang magulang nun na basta na lang niyang tatangayan ng walang kasal. Ikalawa, sigurado siya kay Agatha at kung magpapadalos-dalos siya, matatari na siya kay Agatha forever. Habang buhay niya ng pagtitiisa ng tupak nito at pagiging party girl. Kaya lang naman niya hindi mabitawan ng kasintahan dahil masarap itong gumiling at patinding magsak. Ikatlo at pinakamatinding dahilan ang kanyang ama. Malabo siyang makalasot kay Senyor Julio at lalong malabong maniwala ito sa gusto niyang mangyari. Halos simutin niya ang huling patak ng alak kakaisip niya ng paraan para lang makatakas sa sitwasyong kinasasadlakan. Aapaw ang inis niya sa babae. Nabubisit siya sa mga babaeng matayog ang lipad, mga babaeng gagawin ng lahat makahiga lang sa salapi at pagkatapos mangangamkam ng yaman tapos gagamitin lang kami? Hindi ko yun mapapayagan. Humanda sa akin ang babaeng yon. Humanda siya talaga. Nagkakamali siya ng pinunteriya. Nagkakamali siyang gaguhin ng isang Dre Saavedra. Pagsisisihan niya to at gagawin kong lahat para matikman niya ang dusa at pait ng ginawa niyang kagaguhan sa akin. Nagingit na sabi ni Dre. Isang araw pa ang lumipas na inubos ni Marcos ang mga oras sa pangangabayo. Minsan hinahamon niya ang kapatid na si Anthony at alam niyang papatulan siya dahil mabilis tong asarin. Alam niyang mas magaling na tong mga bayo sa kanya. Dati na siyang magaling kasi ang unang binilhan ng kabayo ng ama kaya nauna siyang nakasampa. Pero nang bilhan na ito nung high school na, wala na tong tigil pa sa pag-iensayo. Alam niyang mabilis din ang kabayo nito, pero kadalasan sa karera mula siya nananalo, alam niyang pinagbibigyan siya ng nakababatang kapatid. Pabalik na sila ni Anthony sa asyenda nang malaman niyang isang bulto ng babae na nakayuko sa kubol, tila ba sapo ang mukha. Nainis siya dahil parang si Casey ang figura. Malayo ang kwadra kaya't Inis ni Dre na kahit sa malayo, kilala niya ang bulto ng babae. So ano Dre? Do you like her na ba para makabisado mo ang detalye ng babae? Tanong ng bahagi ng isip ni Dre. Hell no! Sigaw ni Dre sa tanong sa isip niya na kinalingon ni Anthony. Bakit bro? Tanging tanong ni Anthony. Wala. May nakita lang ako nakaka-bad trip, sabi ni Dre. Tapik naman sa balikat ang sinagot ni Anthony sabay sulyap sa kubol kung nasa ng babaeng magiging asawa nito kinabukasan. Isang magarbong kasalan ang nagaganap sa simbahan ng San Dionisio matapos ng isang linggo. Halos lahat ng taga-baryo ay imbitado. Natural naroon ng mga kaalyado sa politika ni Anthony at mga prominenteng tao sa kanilang lugar. Malapad ang ngiti ni Kakarding na balot ng alahas ang katawan. Nakapagtatakang mamahalin ang relo at mukhang tuloy ang kwintas ng ama ngayon. Siguro nagbenta ng tagong-ani para lamang sa kanyang okasyon. Alam niya ang ugali ng ama, hindi ito patatalo. Matikas at mayabang pa nga ang dating nito sa suot ng mamahaling barong. Nagmukha namang donya si Lourdes sa suot nitong terno na Pilipinyana. May suot din tong bagong alahas. Gusto nang magtaka ni Miles pero pinagwalang bahala na muna niya. Mas malala ang kakaharapin niya kaysa pagtuunan pang ama at ina. Sila ang may gusto nito kaya't malamang nagdidiwang ang mga to. Bahay eskwela lamang si Miles noon. Hindi siya pinapayagan ng ama na maglaro sa labas dahil daw baka siya magkapeklat. Ang pangarap nga noon pa ay ang papuntahin siya ng Japan. Nang mauso ang dating side, ipinasa nitong larawan niya dahil afam daw ang makakapag-ahon sa kanila sa hirap. Lahat naman ng gawaing bahay sa kanya nakaatang.
Ultimo pagsisibak ng kahoy at pagpupuno ng drum ng tubig galing balon. Nakatapos lang siya ng high school dahil hindi na raw kaya ng kanyang ama ang magpaaral. Minsan nagsabi siya na magtatrabaho sa bayan nang matustusan ng pag-aaral pero umayaw ito. Una, sino daw ang mag-aasikaso sa kanila? Ikalawa, baka maligawan lamang daw siya sa bayan at hindi naman pag-aaral ang aatupagin niya. Ikatlo, mag-aasawa naman daw siya kaya wag na mag-aral pa. Katawan daw niyang aalagaan. Wala namang nagawa si Miles. Minsan nga lang, dinadalahan niyang sana na ipanganak siyang iba ang nakagisnang pamilya. Napakaganda ni Miles sa kanyang trahe de boda. Naisa na niya na simple lamang, total alam niyang peke naman ang kasal. Isang umaga, bago ang takdang araw ng kasal, binilungan siya ng senyor at sinabi na gawin ang hiling niya. May humaplos na lungkot sa puso ni Miles pero mas mabuti na rin yun. Tinakda niyang paalipin sa asawa hanggang sa maglaylo ang lahat or hanggang sa makakuha ng tiyempo at pag-usapan ng paghihiwalay nila ng landas. Sa palagay ni Miles, sa next year pa iyon dahil pagtakbo ni Anthony bilang gobernador, kakailanganin nitong suporta at magandang reputasyon ng pamilya. Kumikinang ang kanyang trahe de boda na mukhang napaka mahal ang pagkakagawa. Naintindihan niya man hindi maaaring maapi ang bride dahil pag-uusapan to ng buong kanayunan. Kumikinang ang hikaw niya at kwintas na sabi na senyor, regalo daw nito sa kanya. Alam niyang mamahalin yon dahil inabot to sa kanya na may presyo pa. Bagong taktang araw nagulat si Miles na makita ang mga magulang sa bakuran ng mga Saavedra. Pero ang senyor ang nagpaliwanag na kailangan iyon dahil masisilip ng mga tao ang sitwasyon. Sa loob ng mahigit isang linggo, walang narinig si Miles sa mga usap-usapan dahil nanatili siyang nasa loob ng hasyenda. Bagamat payapa siyang natutulog sa kama ni Dre, ni minsan hindi ito doon natulog kundi sa guest room. Narinig niyang pinapagalitan to ng ama, pero patuloy siyang nangangatwiran. Pero isang pangako nito ang hindi niya makalimutan. Pakakasalan ko siya, pero gagawin kong miserable ang buhay niya, katulad ng ginawa niya sa buhay ko. Kaya kahit anong bilin ng ama niya na i-plaster niyang malapad at masayangiti sa mukha, hindi niya magawa. Dalawa ang bulungang naririnig niya. Ang isa, nagsasabing maswerte siya at pinanindigan siya at mapalad siya na masungkit ang isang Saavedra na pangarap yata ng lahat ng babae sa lugar kahit di pa man isinisilang. Ang ikalawang mga bulungan ay ang masakit pero totoo. Hanggat maaari ayaw ipasok ni Miles sa tenga niya. Gabi bagong araw ng kasal hindi siya nakatulog sa silid ni Dre. Sa kabilang villa siya pinatulog ng senyor kasama ng mga magulang. Habang abala si Calordes sa lahat ay nanatili lang nakakulong sa silid ang dalaga. Wala naman siyang dapat alalahanin. May mga kinuha at binayar ang mga Saavedra para mag-asikaso ng lahat, ultimo maliit na detalye. Lahat ng gastos ay sa kanila, pati nang isusuot ng lahat. Kung tutuusin, parang walang ambag ang dalaga. Pero ano naman sabi na lang ni Miles? Kung susumahin hindi naman totoo ang kasalang to, maigi nang wala siyang partisipasyon para hindi masakit balang araw.